Sa isang mainit na umaga sa Maynila, sa loob ng isang lumang trucking yard, nagsisimula ang isang araw na tila karaniwan lamang, ngunit ito pala ang araw na magbabago sa buhay ng maraming tao. Ang malalaking truck ay nakahanay, ang ilan ay kalawangin na, ang iba'y tila matagal nang hindi umaandar. Amoy langis, usok at pawis ang paligid. Ang mga mekaniko ay abala, may mga nagkakape, may nagkukwentuhan, at may nagrereklamo sa mahabang oras ng trabaho. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang truck, isang lumang American truck, halos 10 taon nang hindi umaandar. At dahil sa truck na iyon, magsisimula ang lahat. Ang boss na mapagmataas. Si Ramon Villarreal, ang may-ari ng pinakamalaking trucking company sa lugar, ay kilalang kilala sa kanyang kayabangan. Mayaman, makapangyarihan, at walang pasensya. Lumabas siya ng opisina, suot ang mamahaling relo, itim na salamin at may kasamang 2 manager. Galit ang mukha niya. Hanggang ngayon hindi pa rin umaandar ang truck na iyan, sigaw niya. Tahimik ang lahat. Walang gustong sumagot. Lumapit si Ramon sa truck, sinipa ang gulong, at tumawa ng mapanlibak. Alam niyo ba kung magkano ang lugi ko araw-araw dahil sa basurang to? 100,000 piso bawat araw. Huminga siya ng malalim at biglang nagsalita ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Kahit sino sa inyo na makakapagpaandar ng truck na to sa loob ng 3 araw bibigyan ko ng $500,000. Nagtinginan ang lahat. May tumawa. May napailing. May bumubulong, imposible yan. Isang veteranong mekaniko ang lumapit. Sir Ramon, sinubukan na po namin lahat. Palit makina, electrical, transmission, wala na po talagang pag-asa yan. Umisi si Ramon. Kung ganon, ibig sabihin wala kayong silbi. Tumawa siya ng malakas. Ang bagong mekaniko. Sa gilid ng yard, may isang lalaking tahimik lamang. Simple ang suot. Kupas ang polo. May maliit na bag sa tabi. Siya si Daniel Cruz, bagong mekaniko, unang araw pa lang sa trabaho. Hindi siya nakisali sa tawanan. Hindi rin siya umiling. Tinitigan lang niya ang truck. Tahimik. Parang may binabasa ang kanyang mga mata, hindi makina, kundi isang kwento. Lumapit ang isang kasamahan. Hoy, bago ka lang. Huwag ka nang umasa. Kahit si Mang Tonyo, 30 taon na mekaniko, sumuko na riyan. Tumangol ang si Daniel. Pero sa loob niya may bumubulong. Isang hakbang pasulong. Habang paalis na si Ramon, biglang may nagsalita. Mahina pero malinaw. Sir, pwede ko po bang subukan? Huminto ang lahat. Lumingon ang boss. Ha? Lumapit si Daniel, bahagyang yumuko bilang respeto. Hindi ko po sinasabing maaayos ko agad. Pero gusto ko pong subukan. Saglit na katahimikan. Tapos, malakas na tawa. Isa ka pang mangangarap, sabi ni Ramon. Alam mo ba kung ilang milyon na ang ginastos ko riyan? Tumayo si Daniel ng diretsyo. Opo. Pero minsan po, hindi pera ang kulang kundi tamang pagtingin. Napakunot ang noo ng boss. 3 araw, sabi niya. Kung mabigo ka, tanggal ka. Kung magtagumpay ka, $500,000. Nagpalakpakan ng ilan, hindi dahil sa suporta, kundi sa pangungutya. Unang gabi. Gabi na. Umalis na ang lahat. Pero may isang ilaw na bukas sa yard. Si Daniel. Mag-isa. Binuksan niya ang hood ng truck. Hinawakan ang makina na parang tao, hindi bakal. Matagal ka nang napabayaan, bulong niya. Pero subukan nating muli. Habang nagtatrabaho siya, bumabalik ang alaala. Flashback, ang nakaraan ni Daniel. Lumaki si Daniel sa probinsya. Ang ama niya ay isang mekaniko, mahina magsalita, pero mahusay sa makina. Anak, sabi noon ng ama. Ang makina, parang tao yan. Kapag pinilit mo, masisira. Kapag inintindi mo, gagana. Isang araw, namatay ang ama habang nag-aayos ng truck. Walang insurance, walang tulong. Mula noon, nangako si Daniel. Hindi lang siya mag-aayos ng makina. Mag-aayos siya ng kapalaran. Ang unang pagtuklas. Balik sa kasalukuyan. Napansin ni Daniel ang isang maliit na detalye, isang luma, halos di pansin na wiring pattern. Hindi ito stock, bulong niya.
Ngumiti siya. May nagkamali rito matagal na. Doon pa lang, alam niyang may pag-asa. Maagang umaga pa lang, bumalik na ang mga mekaniko sa trucking yard. May dalang kape ang ilan, ang iba ay antok pa, pero lahat sila ay may isang iniisip. Ano na kaya ang nangyari sa bagong mekaniko? Pagdating nila sa gitna ng yard, sabay-sabay silang napatigil. Nandoon pa rin ang lumang truck. Bukas ang hood. At sa ilalim nito, si Daniel. Marumi ang damit. May grasa ang mukha. Halatang hindi umuwi. Hindi pa rin ba umaandar, bulong ng isa. Siyempre hindi, sagot ng isa pang mekaniko na maihalong pangmamaliit. Isang gabi lang yan, akala mo naman himala. Pero may kakaiba. Tahimik si Daniel, pero hindi pagod ang itsura, parang may kumpiyansa. Mga mata ng inggit. Lumapit si Leo, isa sa matatagal ng mekaniko. Siya ang kilalang mayabang sa yard. O, bago, sabi niya, nakangisi. Natulog ka ba riyan? Baka nananaginip ka na umaandar na yan. Umiti lang si Daniel. Hindi pa, sagot niya. Pero malapit na. Napatawa ang ilan. Malapit na. 3 araw lang ang binigay sa'yo. 1 araw na ang lumipas, singit ng iba. Hindi sumagot si Daniel. Bumalik lang siya sa trabaho. At doon nagsimulang mabagabag ang ilan. Bakit hindi siya sumusuko? Tahimik pero matalim. Habang nag-aayos, isa-isang sinusuri ni Daniel ang bawat parte, hindi minamadali. Ang problema, bulong niya sa sarili. Hindi lang makina kundi kasalanan ng nag-ayos dati. Natuklasan niyang may maling koneksyon sa electrical system, isang simpleng bagay, pero nakamatay sa buong sistema. Isang batang mekaniko ang napalapit. Kuya Daniel, paano mo po nalaman yan? Napangiti si Daniel. Kapag pinilit mong paandarin ang makina nang hindi mo naiintindihan, gumaganti yan. Napaisip ang bata. Dumating ang boss. Bandang tanghali, dumating si Ramon Villarreal. May dalang yabang at may kasamang mga manager. Nasaan na ang himala, sigaw niya mula sa malayo. Tumigil ang lahat. Lumapit siya sa truck, tiningnan si Daniel mula ulo hanggang paa. 1.5 araw na, sabi niya. May balita ka ba para sa $500,000 ko? Tumayo si Daniel. May progreso po, mahinahon niyang sagot. Tumawa ang boss. Progreso. Hindi ko nakikitang umaandar. Lumapit si Ramon at bumulong halos sa tenga ni Daniel. Alam mo, gusto ko lang patunayan na walang silbi ang mahihirap na mga ngarap. Saglit na katahimikan. Tumingin si Daniel sa mata ng boss. Sir, sabi niya. Minsan po, ang problema ng mayaman hindi sila marunong makinig. Nagulat ang lahat. Namula sa galit si Ramon. 1 araw pa, sigaw niya. Kung hindi pa rin, tapos ka na. Simula ng tunay na pagsubok. Pag-alis ng boss, nag-iba ang tingin ng mga tao kay Daniel. May takot. May inggit. May pag-aalinlangan. Ang tapang niya, bulong ng isa. O ang tanga, sagot ng isa. Pero hindi na sila pinansin ni Daniel. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang boses ng ama. Kapag nag-alinlangan ka, talo ka na. 2 gabi ang halos pagsuko. Gabi na naman. Tahimik ang yard. Sa 2 beses, naramdaman ni Daniel ang pagod, tunay na pagod. Pawis. Gutom. Pangungulila. Umupo siya sa tabi ng truck. Bulong niya. Tama ba to? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita kahapon, isang lumang marka sa chassis. Hindi ito aksidente. Biglang nagbago ang kanyang mga mata. Ito ang sagot. Ang lihim ng truck. Napagtanto ni Daniel na ang truck ay dating ginamit sa illegal modification, binago ang sistema, pero hindi ibinalik ng tama. Kaya kahit palitan ang makina, hindi gagana. Lahat sila, palit ng palit, bulong niya. Pero walang nagbalik sa ugat. Dahan-dahan niyang inayos ang core system. Isa-isa. Maingat. 2 umaga, isang tunog. Sumikat ang araw. May ilang mekaniko na maagang dumating. At bigla. Vroom. Vroom. Isang mahinang ungol.
Nagtinginan ang lahat. Parang may tunog, sabi ng isa. Hindi pa umaandar. Pero sa unang pagkakataon, hindi na patay ang truck. Si Daniel ay nakatayo, nanginginig ang kamay, pero nakangiti. Habang papalapit ang sasakyan ni Ramon Villarreal sa trucking yard, hindi niya alam na sa loob ng bakuran ay may dalawang klase ng tao. Ang mga umaasang magtagumpay si Daniel. At ang mga natatakot na mapahiya kapag nagtagumpay siya. At ang takot, madalas nagiging paninira. Mga mata sa dilim. Sa likod ng isang truck, nakatayo si Leo, ang veteranong mekaniko na unang tumawa kay Daniel. Pinagmamasdan niya ang lumang truck. Hindi pwede to, bulong niya. Kung mapaandar niya yan, ano na lang kami? Sa loob ng maraming taon, siya ang kinikilalang pinakamahusay. Ngayon, isang baguhan ang muntik ng gumawa ng imposible. Luminga-linga siya. Tahimik ang paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa makina. Ang sabotahe. Kinuha ni Leo ang isang maliit na gamit at binunot ang isang mahalagang bolt. Isang konting problema lang, bulong niya. Hindi nila mapapansin. Ibinalik niya ang hood at mabilis na umalis. Hindi niya alam. May nakakita sa kanya. Isang batang mekaniko, si June, ang nakasilip mula sa malayo. Nanlamig ang katawan ni June. Ginagawa niya ba talaga yon? Bulong niya sa sarili. Dumating ang boss. Huminto ang sasakyan ni Ramon sa gitna ng yard. Lahat ay tumayo ng diretsyo. Lumabas si Ramon, suot ang kanyang paboritong Amerikana, may ngising maihalong panunuya. O, sabi niya. Nasaan na ang milagro? Lumapit siya sa truck. Tumingin kay Daniel. Ano, bago? Tapos ka na ba sa pangarap mo? Huminga ng malalim si Daniel. Opo, sir, sagot niya. Pwede na pong subukan. Nag-ingay ang paligid. Talaga? Baka sumabog yan. Sigurado ka? Ngumisi si Ramon. Sige, sabi niya. Gusto kong makita kung paano ka mabibigo. Ang babala. Habang papasok si Daniel sa loob ng truck, biglang lumapit si June. Kuya Daniel, mahina niyang sabi. May nakita po ako kagabi. Napatingin si Daniel. Ano iyon? Si Kuya Leo po may ginawa sa makina. Saglit na tumigil si Daniel. Tahimik. Pero hindi siya nagpanik. Tumango siya. Salamat, sabi niya. Pero huwag kang mag-alala. Nagulat si June. Hindi po ba delikado? Ngumiti si Daniel. Kung kilala mo talaga ang makina. Alam mo kapag may mali. Huling suri. Bago pa andarin, muling sinilip ni Daniel ang ilalim. At doon niya nakita ang nawawalang bolt. Huminga siya ng malalim. Alam ko na, bulong niya. Kinuha niya ang ekstrang bolt mula sa bag. Isang lumang gamit pa ng kanyang ama. Maingat niyang ikinabit. Tumayo siya. At tumingin kay Ramon. Ang sandali ng katotohanan. Pwede na po, sabi ni Daniel. Nag-cross ang braso ni Ramon. Simulan mo. Sumakay si Daniel sa loob ng truck. Tahimik ang lahat. Kahit ang hangin parang huminto. Dahan-dahan niyang iniikot ang susi. Click. Walang nangyari. May ilang tumawa. Sabi ko na, sigaw ng isa. Pero hindi sumuko si Daniel. Muli niyang inikot. Vroom. Isang mahinang tunog. Nanlaki ang mata ng ilan. Muling inikot. Vroom. Umugong ang makina. Malakas. Buhay. Unang pag-ikot ng gulong. Hindi pwede, bulong ni Ramon. Dahan-dahang inapakan ni Daniel ang gas. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Umikot lang gulong ng truck. Isang hakbang pasulong. Isa pa. Hanggang sa umandar Eghi. Nagtilian ang ilan. Napahawak sa ulo ang iba. May napaupo sa lupa. Umaanda early. Diyos Koji. Ginawa niya di. Ang boss na hindi makapaniwala. Lumapit si Ramon, nanginginig ang panga. Hindi to posible, sigaw niya. May daya to. Huminto ang truck. Bumaba si Daniel. Tahimik.
Sir, sabi niya, pwede po ninyong ipasuri kahit kanino. Walang masabi si Ramon. Sa unang pagkakataon, wala siyang kontrol. Katotohanan ng sabotahe. Lumapit si June, nanginginig pero matapang. Sir Ramon, sabi niya, may gusto po akong sabihin. Tinuro niya si Leo. Siya po may ginawa sa makina kagabi. Nagkagulo ang paligid. Namula si Leo. Sinungaling, sigaw niya. Pero lumapit si Daniel. Tama siya, mahinahon niyang sabi. May tinanggal na bolt. Tumahimik ang lahat. Tumingin si Ramon kay Leo. May galit sa mata. Matapos ang unang matagumpay na pag-ikot ng truck, hindi na alam ng karamihan kung saan hiharap ang kanilang damdamin, paghanga, inggit, takot, lahat ay sabay-sabay. Si Ramon Villarreal, ang boss, ay nakatayo sa harap ng truck. Ang mukha niya ay napapula sa galit at pagtataka. Halos hindi siya makapaniwala. Hindi pwede. Hindi pwede, sigaw niya, naglalakad palapit kay Daniel. Isang baguhan lang at ginawa mo ito parang imposible. Umiti si Daniel, tahimik, hindi sumasagot. Ngunit sa loob niya, alam niyang malapit na ang susunod na hakbang. Huling barahan ng boss. Huminga ng malalim si Ramon. Kung tunay ngang kaya mo ito, ipapakita mo rin sa akin ang buong proseso, sabi niya. Ngunit may isang kondisyon, kailangan mong ayusin ang lahat ng truck sa buong yard, sa loob ng 2 araw. Kung mabigo ka, tapos ka na. At hindi lang iyon aalisin kita sa kumpanya. Nagulat ang lahat. 2 araw para sa buong yard. Para sa karamihan, imposible. Tumayo si Daniel, tahimik. Ngunit ang mga mata niya, naglalagablab ng determinasyon. Tatanggapin ko po ang hamon, sagot niya, simple ngunit puno ng tapang. 2 araw, ayos po ang lahat. Tumahimik si Ramon, parang may pinipigil ng ngiti ng pagkainis. Gusto mo ng hamon, bago. Ito ang hamon mo. Pagsisimula ng malaking pagsubok. Dumating ang umaga at sinimula ni Daniel ang trabaho. Hindi siya nagmadali, pero bawat galaw niya ay tiyak at maingat. Habang nagtatrabaho, napansin niya ang mga maliliit na pagkakamali ng ibang mekaniko, mga simpleng bagay na matagal nang hindi napapansin. Ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik niyang inaayos ang lahat ng mali. Ang mga mekaniko ay nag-uusap. Ang bilis niya mag-isip. Parang alam niya ang lahat. Bakit kaya siya kakaiba? Lihim ni Daniel. Habang nagtatrabaho sa isang lumang truck, nagbukas ang alaala ni Daniel. Naalala niya ang mga tinuro ng ama niya sa probinsya. Ang bawat makina ay may buhay, may sariling ugat, at kapag naintindihan mo ito, mas madali itong maayos. Ngunit higit pa rito, may isang espesyal na kaalaman si Daniel na natutunan niya mula sa ama. Pag-unawa sa makina, hindi lang basta pag-aayos ng parte. Pagkilala sa mali sa ugat, kahit ang maliit na error ay maaaring magpabagal sa buong sistema. Pagtutok at pasensya, hindi pwedeng pilitin, kailangan intindihin ang bawat galaw ng makina. Ito ang lihim kung bakit kahit imposible ang gawaing ibinigay ng boss, nagagawa ito ni Daniel ng mabilis at maayos. Mga pagsubok at sabotage. Hindi pa rin makapaniwala ang ilang mekaniko at may ilan ding nagtatangkang sumabotahe. Isa si Leo sa mga nagplano. Kaya ko itong pigilan, bulong niya. Ngunit sa bawat sabotage na ginawa niya, nakikita ni Daniel agad at inaayos ng hindi nagkakaroon ng abala. Ang galing niya, parang lahat ay alam niya, bulong ni June sa iba. Parang may magic, sagot ng isa pa. Malapit na ang tagumpay. Sa ikalawang araw, halos lahat ng truck ay naayos na ni Daniel. Ang mga mekaniko ay humahanga na, kahit ang ilan ay natakot sa galing niya. Ngunit naroroon pa rin si Ramon, nakatingin mula sa opisina ng yard, hindi pa rin makapaniwala. Hindi pwede, inuulit niya sa sarili. At doon, lumapit si Daniel sa huling truck, isang specially modified truck na matagal nang itinapon. Tahimik siyang nagtrabaho, sinusuri ang bawat koneksyon, pinapantay ang lahat ng bolts at wires. Pagkatapos ng ilang minuto, huminga siya at pinindot ang ignition. Vroom! Umaandar ang truck ng malakas, malinis, at maayos, hindi tumatalbog, hindi umaarangkada ng mabagal. Lahat sa yard ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ni Ramon ay nagbago, may halong pagkagalit at paghanga. Pagbubunyag ng lihim.
Tumayo si Daniel sa harap ng lahat. Sir Ramon, sabi niya, hindi po magic ang ginawa ko. Ang sikreto po ay pag-unawa sa makina, pasensya, at respeto sa trabaho. Kung minahal natin ang ginagawa natin, kahit imposible ay nagiging posible. Tahimik si Ramon. Naunawaan niya ang sinabi ni Daniel. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nanghihina ang kanyang kayabangan sa harap ng kabataan at dedikasyon. Pagtatapos ng part 4. Ang yard ay puno ng damdamin, pagkamangha, takot, respeto. Si Ramon ay hindi makapaniwala at si Daniel ay tahimik ngunit buong pusong masaya. Ngunit alam ng lahat. Ang pinakamalaking hamon ay darating pa lang sa huling araw. Ang boss ay hindi titigil hanggat hindi niya nasusubok ang tunay na katapangan ni Daniel. Ang huling araw ay sumapit. Buong trucking yard ay puno ng tension at excitement. Ang lahat ng mekaniko, mula sa matatagal hanggang sa bago, ay nandoon. May halong pagkabalisa at paghanga sa bagong mekaniko, si Daniel. Si Ramon Villarreal, nakatayo sa harap, halos hindi makapaniwala sa nangyari sa nakaraang 2 araw. Labis ang kanyang galit, ngunit may halong respeto. Bago kung talagang kaya mo ang lahat ng ito, ipakita mo sa akin ngayon, sigaw niya. Tahimik na tumayo si Daniel, nakatingin sa truck na huling aayusin niya. Hindi siya natakot. Sa halip may ngiti sa mukha. Sir Ramon, tapos na po ang lahat, sabi niya ng mahinahon. Huling truck. Ang huling truck ay isang luma at mabigat na delivery truck na matagal nang hindi nagagamit. Ang mga mekaniko ay humanga sa bilis at husay ni Daniel. Isa-isa niyang inayos ang makina, pinantay ang bolts, sinuri ang bawat koneksyon, at tiniyak na ligtas ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto, huminga siya ng malalim at pinindot ang ignition. Vroom! Ang truck ay nag-umpisang umandar. Hindi lamang gumana ang makina, umandar ito ng malakas, maayos at maingat, parang bago. Lahat ay napamangha. Ang mga mata ni Ramon ay kumikinang sa galit at pagkagulat. Ang reaksyon ng boss. Hindi pwede, sigaw ni Ramon. Isang baguhan lang at ginawa mo ito. Hindi ko maintindihan. Tahimik si Daniel, umiti lang at tumingin sa boss. Sir Ramon po, sabi niya. Hindi po magic ang ginawa ko. Ang sikreto po ay pag-unawa, pasensya, at dedikasyon sa trabaho. Kung minahal natin ang ginagawa natin, kahit imposible ay nagiging posible. Napansin ng lahat na may halong paggalang sa boses ni Ramon. Sa unang pagkakataon, nagmistulang natututo siya mula sa isang baguhan. Premyo at pagkilala. Lumapit si Ramon, tumingin sa mata ni Daniel at saglit na tumahimik. Pagkatapos, sinabi niya ng maihalong respeto. Daniel, sa iyong husay at dedikasyon, karapat-dapat ka sa $500,000. Hindi lang iyon, karapat-dapat ka rin sa respeto ng lahat ng mekaniko sa yard na ito. Tumayo ang buong mekaniko at nagpalakpakan. Si Daniel ay hindi makapaniwala, pero ngiti niya ay punong-puno ng kasiyahan at pagpapasalamat. Aral at inspirasyon. Habang ang truck ay umaandar ng maayos, si Daniel ay nakatayo sa gitna ng yard. Ang mga mekaniko ay napatingin sa kanya na maihalong paghanga. Si Ramon, na dati puno ng kayabangan, ay nakangiti ng bahagya, parang natututo rin mula sa kabataan. Ang kwento ay nagbigay ng aral. Ang dedikasyon at pasensya ay mas mahalaga kaysa kayabangan at yaman. Ang tunay na galing ay lumalabas sa tamang pag-unawa sa ginagawa mo. Kahit ang imposible ay nagiging posible kung may puso at sipag. Pagwawakas. Sa huling eksena, ang lahat ng truck sa yard ay umaandar ng maayos. Ang mga mekaniko ay humahanga at nagbigay respeto kay Daniel. Si Ramon ay napaisip sa kanyang sarili, isang mahalagang leksyon sa buhay. Si Daniel ay nakangiti, alam niyang natupad niya ang pangako sa kanyang ama at sa sarili. Ang trucking yard ay punong-puno ng tuwa, inspirasyon, at pag-asa, isang lugar kung saan ang sipag at dedikasyon ay higit na mahalaga kaysa anumang pera o kayabangan. Ang kwento ni Daniel Cruz, ang bagong mekaniko na nagpakita ng tunay na husay, tapang, at puso, ay nagtapos sa isang tagumpay. Premyo, $500,000. Respeto, buong yard at boss. Inspirasyon, aral sa lahat ng manonood. Nay!